ang tao daw, neither do men light a candle, right tao nga magsindi o kandila, o di ibutan niya sa ilalom sa gantangan, kundi ibutan niya sa butanganan, aron nga muhatag siya kahayag ngadto sa tibuok panimalay. So dili sa kalibutan maigsoon ni Apollo sa Ginoo, as like as a house. O ikaw ang candle, no, nga muhatag og light ngadto sa tanan nga naa sa kagitan. Dili dapat nga itago nimo, kundi imong ipadayag. Dili nimo butang sa gantangan, itago nimo siya. Kung dili mo ipadayag siya, ibutan din sa candlesticks. May candlesticks, proper nga butanganan sa kanang ikaw kandila. Aron nga magdanag, no? Aron ang purpose sa hayag, magapakita, magapadanag sa mga lumulubyo. Iyon ang Bible, ye are the light of the world. Kita ang kahayag sa kalibutan. Samtang ni ata diri sa kalibutan, dapat makita si Kristo sa atong kinabuhi. Ingon nga magdanag, no? Kay tam ang reflectors, dapat nagsiga kanunay si Kristo sa atong kinabuhi. Buot pasabot na nag-function kanunay si Kristo sa atong nagkaroon ng adlaw o matakaroon unya sa pagkinabuhi. Aron nga ang mga tao sa madanagan. Buot pasabot, makita nila ang kalainan. Kini sila ng mga tao tungkol ng mga palahubog, mga palainom, pagkinaani sa pero karon nganong ingon ano man ang dagan sa kinabuhi nila tungod na kang Kristo nga atong naagunan. Pero kung ni aka karon kang Kristo, ni aka karon niya wala ko kadawat kang Kristo, listen kayo pag-shine nimo na ikaw wala man kayo kahayag. Si Kristo naangkunan nimo, gusto niyang muhayag siya sa imong kinabuhi kung kana imong naangkunan. Pero kung wala ka makaangkon kang Kristo, kung sa mo idanag nimo, laman, bisa pang ang meron niya, wala mo reflect anak, kaya may kahayag na nagsuga sa iya. Wala nag-shine sa kinabuhi niya. Wala kinahanglan yun ang tao makaangkon kang Kristo nga iyang manluluwas, aron nga siya mudanag sa kalibutan, ingon nga nag-angkon og kaluwasan. Pero kung niya kakaroon nga wa ka maluwas, dapat pasabtan nimo nga si Kristo na pagkamatay para sa imong sala. Siya ang naghatag ni anak, gibayaran kaniya dito sa cross ng Kalbaryo, kunya gilubog pero nabanaw. Kung imo lang tuhan, naghihimo sa Dios para sa atong mga sala, kunya imo dawaton siya imong Ginoo manluluwas. Pero kung mudawat ka, kung pasabot wala na kay laing kisaligan sa imong kaluwasan. Dili na ka nagsalig kay pangadyan pag mamatay ka, wala na ka nagsaligana. Wala na ka nagsalig kay magbuhat ng maayo ng maluwas. Maghimo ka sa maayong binuhatan para malipay ang nagluwas nimo. Dili aron ka maluwas. Baliktad na sa kalibutan. Yan sila nga nag-prepare po nga maghimo maayo ng maluwas, badluon po number 1. Kita dili na naghimo maayong binuhatan aron ka maluwas. O dili maghimo ta og may binuhatan resulta na sa kaluwasan nga atong nangkunan. Giluwas ta aron magkinabuhi ta ang tarong. So diha magkinabuhi ta ang tarong dili aron ka maluwas, kundi aron malipay ang nagluwas sa tuwa. So luwas na ta aron magkinabuhi ta ang tarong aron malipay ang nagluwas sa tuwa. Dili na kung mao nga magbuhat ra kayo aron ka maluwas, dili sayo na. Walay buhat nato ingon nga tao nga makaluwas. Katurang gihimo ni Kristo dito sa cross, mora na ang buktong paagi na ang tao magangkon og kaluwasan. Kaya mo to ang propitiation. Kung sa propitiation, ano dyan, halad pasikuli. Walay laing halad pasikuli, katurang gihimo ni Kristo dito sa cross, wala na laing. So ayun naman ni kamot sa imong kaugalingon nga magpakaluwas kasi imong kaugalingon, giwa kay mahimo na. Giwalay na lang na siya na si Kristo ra ang maluluwas. Wala na laing ngalan, nagihatag diri sa silong sa langit na pinaagi niya mga luwas tayo. Ingon yun ang Bible, anak. Mabasa yun natin sa Acts chapter 4 verse 12. Na walay laing ngalan na nagihatag diri sa silong sa langit kung sa diri sa kalibutan na pinaagi niya mga luwas tayo. Kinsa na ang ngalan? Nasa Matthew chapter 1 verse 21, mabasa nimo na siya, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Walay laing ang makaluwas si Jesus Christ talaga. Kaya mismo ka ng pulong Jesus Christ, nagkahulugan na siya authorized Savior. So, kay authorized Savior man siya lagi makaluwas. Ya ikaw, sa mangalan ni mo, si Jingy Plaza, na, dili mo na maghatag sa langit ang kamaluwas. Hasta na imong ngalan. Bisa pag Jesus sa imong ngalan, dili mo na mo si Jesus Kristo. Jesus Christ naman ginaghatag ng ngalan ng makaluwas. Dami itong mga Jesus, mga kailan mas palibot niya, ang buwan mga sugarol, na Jesus kawatan, no? Na Jesus, na, walang mahimot tingali, di kita magkala sa pangalan sa pangalan na sa Bible tingali, no?
labi na sa pala ni Jesus, kaya murag na si pala, taano ba? May gani ka nagka-Christ-an, kaya ni Christ. Christ lang. Christ-an. Ikaw, Kristo nga ka, ba't lumundod na ko ha? Bulan-bulan lang tagaroon. Wala kaya na. Wala, di naman si Kristo, yung bulan-bulan na noon. Thank you, Mahay. Sa ako lang, sa hindi ko ni Mahay na ito. Kaya naman, wala, Jesus, ito nga lang. Aram din nga, buotan yung anak. Grabe ka pagtampalasan na yun. Ikaw, Jesus, ka. Dapat tayo ng pangalan sa atong Ginoo. Pero mo na tinood na makahatag o kaluwasan. Only the Lord Jesus Christ. No? The only name given among men whereby we must be saved. Iyon ang Bible. So kung imo sa aton maigsoon, iyon ang pulong sa Ginoo. Sa dihang nakaangkot ng Kristo yung verse 1, you are reflectors. No? Kitawag ng reflector, then at the same time you are called as lights of this world. Si Jesus Christ ang reason why we have this light. No? Huwag ni reason, kinalan mo dan agka, ay naa si Kristo sa iyong kinabuhi. So dapat sa kinabuhi na ito, maigsoon, even in these perilous times, in the Bible, kinalan mo siya yung giaputang, anak ko sa Ginoo. Ano? Kanindot kayo, pag sa rapture, makita niya mga kahayat na si Lupa dito na. Kanaman, nasa cemetery, mubabo no. Yung nang Bible sa rapture, busaka, umuuna sila saka. Yan ang amatay diya ng Kristo, anas lugar, mubabo na sila. Una sila magbusaka sa ibabaw, kaysa mga buhay pangan absent sa Ginoo. Second batch na ta. First batch, di ba ito nang amatay na? Sulubong sila. Sunod, kita po dahil ng mga buhay pa, kung panita mag-rapture ka ng taon, ako na mga lupad itong mga nasa military. Sunod kita na yun. Pero ang pangutan na magkapil ba ka? Amen. Muna yung pangutan na, pero kuruwa ka, magkapil ka, kaya di naman tabangay. Ibig sa pagtapatan, yung magkunin ka sa ko, mabilin magyapon na kung lawas mo doon, ilisa mo kang lawas mo doon, teke, kakauban yapon. Karoon na yung panahon, sa mga matulong mensahe, na iyong tutuhan ang pulong sa Ginoo, na iyong dawaton siya. Kaya na, maka-assure. I assure you, makasiguro ko 100% going to heaven. Pero kung igor ka mo ilan, si Kristo mo luluwas, hindi ka mo dawat, sorry na lang. Kaya hindi tidak siya mga qualification going to heaven through rapture. Sa Bible, yun ang pulong sa Ginoo, ye are the lights of the world. So dapat magdaan kita na ang pagdadag sa kalibutan. Samkan niya dapat nagsiga ang atong mga kahayag. So, making our light shine, there are three things. The number one, yun sa Bible 3, then speak Jesus in John chapter 8 verse 12, Jesus again unto them saying, I am the light of the world. Gi-remind ni Jesus Christ ang iyang mga katawan na siya daw ang kahayag sa kalibutan. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, ngayong sakto may iksaon, ikaw na tao na nagsunod kay Kristo Jesus, magkusugod magina sa kaluwasan sa iyang kalag, asa mo ka musunod kung dili ka mag-ako ng kaluwasan. No? Ang disciples ni Jesus Christ, hatagan siya na unang kaluwasan, answer niya subuon. Buot pasabot, tagaan sa kakasiguruhan una, na misal, alam daw ay magkainom sa nakasiguro kag langit dito padulong. Muna ito sa Ginoo. Muna po siya na nagsunod ng Jesus Christ, nagsunod siya o aduna siya kahayag diha sa iyang kinabuhi. Ingon sa John chapter 8 verse 12 yun yung follow sa Ginoo. No? He that followeth me shall not walk in darkness. Dili siya na kinabuhi diha sa ngitan. No? But shall have the light of life. Naagin siya kahayag sa iyang kinabuhi. Muna pa kayo, kanang yung mga kinabuhi, pero kinabuhi ko man sa lawas, kaya kung dili, nakas kalingit. No, nakas kalingit. Ay, di mo kalimot, anak. Kadili na po pasabot, kung Kristohan mo nung tako na sa simbahan. Dili ko kung lawas na ko na sa simbahan. Unlike sa uban ng mga sekta nga, bukanta ka na Domingo, Holy Spirit, I need you. Kalaagan ba ng Espiritu Santo? Ito sa Bible, kung mudawat kay Kristo, you are sealed of the Holy Spirit of promise. Amen? Isinyo na. Dili na maglaglahat. Hindi na silyado ka. Nabre sinyo maglagaw-lagaw. Gusto na rin na kaya ng imuhang
Ang certificate nga, nawawa na silyo. Ano, nawawa na silyo ko. Asa ron? Hindi na pwede. Let's fix na siya. Finished transaction na once na I-seal. No? Once it is sealed, it is finished transaction. Hindi na pwede magwala-wala. Hindi naman magwala-wala. Finished transaction. Dapat na ayun na siya pwede. Walang dili na kinahanglan mo kanta-kanta pag Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Asa na Holy Spirit? Ikaw lumas ka, di na, nasod sa kasi na. You are sealed with the Holy Spirit for promise. We are baptized. Amen? Kaya ba siya, parang kayo ng mga baptist? Sigurista gito kayo? Ano na ka manigorong impirno? Nasakit na impirno? Sakit ka init ka mabuhat na nasunsulas na ibig, sakit na kainit. Kung saan na natuwakas din ako magkalayo? Pahit na? Yan ka manigoro? Manigoro ka ay! Sabi na, paano manigoro ka? Kumpiyansa ka? Si Osa bitaw, limpay ka sila kay Tingos si King David. Atong balik atong art dito sa siyudad. Dito na ito dito. Ikan dili sa Jerusalem. Yung to, sige, sinyuray, nindot kayo na. Pero ang art dito kami sa Ginoo, mabot dito. Sige. Limpay sila. Kumpiyansa na kayo. Ikaw ano ka to? Na-slide dito ng baka na nagdala sa karo. Ibunog. Kalit na rin. Siya po rin kalit. Mo dito sa art dito kami na. Patay. Di kita kumpiyansa ay mapatay ka. Kumpiyansa ka. Para ba ta kabalo sa tamamatay? Yan ang siguro, ano ni Liguro? Liguro kita ay. Amen? Liguro kita. Ikaw kung nakasiguro kang naluwas ka, kung ka naluwas, are you sure na pag-abot sa rapture, naging kay crown of glory? Na kay crown, ilatan sa Ginoo, kay nagtarong mas pagkalagad sa Ginoo? Masiguha ba ya? Ayaw kumpiyansa. Kay, mo naman yung final na ito siya na event. Mo yung final na event niya. Last nga event na ito, may son, diri sa kalibutan, ang rapture. Kunya magsugod na rin ang judgment seat of Christ. Susiho na rin ang tanan, gihimo na ito sa sekreto o sa vulgar, maghimo na ito. Makita na nito niya. Kuman ka na luwas, unsay gihimo rin mo. Ang tanan ng mga trabaho ni mo sa kalibutan na nagpahimot sa Diyos, mura ito'y awarded, no? Ito'y rewarded. At itong the rest ng mga trabaho nga wala diha sa kabuton sa Diyos, wala sa kalimay sa Ginoo, na, di ka na pulo sa Ginoo, na-example, gihata sa Ginoo diha, ang atong trabaho, ang atong ipanghimo na sa Ginoo, sama na spogon, dagami o kahoy. Mga masunog na. Pero ang tulong, ang siya, ang gold, ang silver, o ang precious stones, dili na masunog. Kana siyang tulong o pinaka-the best na mahimo na ito sa kalibutan, sabta ng papuntas pagpalig sa Diyos. O bita na ang inganang policy ng hagitan kita sa Ginoo, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kanang good works ang imo nimo nga naka-glorify sa heaven, sa Father in heaven, mo na rewardable. Amen? Itabang kang pahina. Kaya nga naman, trabaho sa punaton. Pero nagpukul mo rin mong kasing-kasing. Wahil labot ka sa kalipay sa Diyos. Kaya ang kalipay sa Diyos na ito nagbuhat na malipayon nun sa. Amen? May isang pamata, pastor, isang kalipo, pastor. Yan, nasahin na Ginoo nga, diligid ka na lupay. Nagpugus na ka ni Mali. Pastor, para sa pahina, pastor, ising-ising pa ka, pero yung kasing-kasing, kita raw sa Ginoo, naglagaw na siya. Unsa pa rin si pastor, pag dumugong ka, basig na yung magkatabang niya. Wala mo makapugsahan. Amen? God loveth a cheerful giver. May kag-cheerful ka rin, pastor, wala din nagreklamo. Wala din na siya nagbabulbul. Wala po rin siya nagdaot niya kasing-kasing. Nga naman, a cheerful giver, no? Ang gusto sa Ginoo. Dalinihin na po sa Ginoo, sa panahon ng mudlan at imong kahayag diri sa kalibutan, buot pasabot, buo ang imong suka. Walay daot ang system. No? Di parehana siya musiga si di. Gahon-gahon na mo, ilistan ka. Pagkumplito ng mundo na mo, ilistan ka na mo. Nagsige na ko na, mag-ipin nagpalit ko na. Kasi spinon, pag palitan ako, ang ako, order asa mo ko nagpalit, ano ni. Hantod karon 3
years na siya. Bigyan ko ng suga ko niya. 8 hours. No? Gikan sa alas 8, magsugod sila, hantod alas 6, na siya po, gihapon na siya. Kinupuliw di sa simbahan, bila ron 2 hours ng prayer meeting na rin. Di, nato na gamiton sa tanang panahon, gamiton naman ang brown out. Pumunta ka na ako ng isa direct, para na ako din kini, ako na rin, kalag na diya, nakana siya rin. Samot hayag yun kayo, alam mo, di na lang ako gamiton. Nagtuko na ikaw, multi-language. Mahal-mahal lang, taga-pibibo man. Na ako'y 3 mil diha, ulang pala yung kamay. Kasi may makatawang na yan na. No? Linyahan lang ko na siya, pero mo prayer meeting, o brown out mga relative sa kanila, musika bigyan ko siya. Nagasulat. Nagkina lang 6,800, na ako'y 3 mil na tigo, 3,800 na rin kulang, kapalit na katanan. Kasi na yung makatawang. Maigsoon ang light, maigsoon, kung insakto ang atong system, musika bigyan siya. Kung siya yung musika siya sa idili, siya yung problema, nakasaya o nakaswitch. Walang susihon sa mga ito. Wala yan na, samta magsusi na aning sugaan, susiha imong koglingon, kaya ba sinag-out na po ng suga ni Burong. Amen? Istalari ang kuan, kung hindi magkaya ng tagasit ko, butang yung sulat. May klaro rin ka, brad, dali kalit ng patay, para ba nagsulti ay, para may kamutan sa blotot ang try na rin. Naon na lang ako yung tiber, kaya naman, wala rin mo display, patay mo rin eh. Ni obra ba, pero natin sulat, ayan niya po, para kasi. Maigso, diri sa kalimutan, isa makiron sa kalimutan, sobra pala sa solar na ato ang suga, kaya naman, eternal life ang ibutan sa Ginoo sa tuwa. Dito, nag-ato ko sa lugar, isoroy mo ito, gitawa sa eternal flame. Yes, atubangan na siya sa, kumbaga, wala na siya, usa sa mga offices sa government sa Australia. Na siya lapat, nandito ka lapat siya, natingala ka nga, ang kayo, nagsiga siya, nagsugod gikan siya lang sa tubig. Gitawag sa eternal flame. So kan pag-create daw ito hangtod karon, wala din ang mapaw. Gitawag sa eternal flame. So dahil mga visitors pa dito, maghanda sila o mga mag-wishes. Maglabay sila mga sinsilyo. Pilipino, kay Maroman, wala may kwarta. Nagtanaw-tanaw lang, wala yung hatag. Huwag gilabay. Ako may kwarta sa bato. Pero makita niyo mga sinsilyo yun. Coins man, kasi klase color, kailan yung mga naidahin, may kuha na klase. Pero nasa kuma, ano di ba rin eh? Kasi siya. Ito, bluish ang color sa kayo. Ito sa eternal flame. Bisa ka pag yun, kasi ka. So kinabuhi na ito, may isang isang bagyo sa kinabuhi, dapat magsiga na punta, ingat ng Kristo. Magsiga ang imong kalayo, pag may problema, dangob sa Ginoo. Pag nahin na sakit, ayaw sa tutututo. Ito as hospital. Mupatawag ka, dili ka. Amen? Dili itong mga Diyos-Diyusan. Dili at ito sa ibutang sa Ginoo department para mutawag sa tos medical. Amen? Kaya, buot pa sa mga pagsiga yung kayo. Pero mga Kristohano, natuwa, ay mas devoted, yung spida dito, kaya nga na, mapatambal dito, pag-uli, kikirig na ang pasyente. Wala na. Perting palungan na sa sugaan niya. Pero ang Bible, let your light so shine before them. Kahinamdom ko sa eternal flame, tangutanan ko, mula bagyo diri sir, di nung pao, sir, di nung pao. Kapila ng bagyo niya agad ang pero di nung pao. Kita nga ito, eternal flame. Ako picture na ko siya, kasiga. Blowy siya. Usok ang hangin. Nakakagyan siya. Kurang nagpahinumdum sa mga Kristohano nga bisa unsa ang kahimtang sa kalibutan dapat magpakita hayag gihapon si Kristo sa atong kinabuhi. Amen? 3 things nga atong buhaton to make our light shine. No? Ingon let your light so shine before men. Gusto nyo makita yan ang kinabuhi. Makita sa atong kinabuhi ang kahayag. Kaya ingon ang Apollos, he that followeth me, the following me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
kining kahayag sa kinabuhi maigsoon si Kristo ni, no? Dili kong kita na, pero tungod kay Kristo nga naa sa tuwa as a seal, no? As a promise, yun po sa Ginoo. Kinahanglan nga budan ang kita. So aron nga mukadayon, mupadayon ta, no? Pag nagsugod mo na siya nakahayag sa dihang ito, umikawat na Kristo ng Kristo Luwas. Then along the way, no? Along the way sa journey na to as a Christian, daghan kayo masatutan ito sa atong lakaw sa Kristohanong kinabuhi na makapadiskaret sa kinabuhi, makapapaw sa atong suga, kung makapahugaw sa atong alam, maigsoon, di ay pamaaging aron makanunay na magsigas siya. The first thing, we need to take time of communing God. Usa sa pinaka-importanting butang na buhaton sa Kristohanon, ang pakigtabi sa Diyos. Tagaag panahon nga makigtabi ta sa Diyos. Aron nga ang Diyos usab makigtabi sa ato. Nahihula ko kung imong basahon sa Exodus chapter 34, verse 29. Kung ato mahinugdong maigsoon nga si Moses gisugo sa Ginoo nga moadto siya sa bukid kay maghatag siya sa katong papan, no, katong tables of kanang gitawag commandments. Ang table of stone dito gipanday sa Ginoo, no? Kunya for many days siya dito sa dihang makikistorya sa Ginoo samtang nagtatag ang Ginoo dito sa bato sa 10 commandments maigsoon. Ingon ang Bible sa verse 29, and it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. Kung sa'yo nahitabo kay Saul, sa adlaw na nag-istorya sa Ginoo, ang Ginoo nag-istorya sa iya, ang iyang naong hingsaw. Tungod sa reflection sa kahayag sa Diyos. Sa dihang minawag siya dito sa bukid dito sa Mount Sinai at tuba siya sa mga Israelites, dili magaharong ang mga tao kay perti mo sa hayagad, perti yung pagkasanagan. Nang imong basahon ang Exodus chapter 34 maigsoon, ang gihimo ni Moses aron nga makatubang ang mga tao sa iyang gitabunan iyang naong. Aron ang reflection dili na makasakit sa mata sa mga tao. Ano nag-reflect siya? Tungod ka nag-istorya siya sa main light. Amen? Daghang sa Kristohano Kristiyano sa itong panahon karon nga ang iyang ginhatagan o ang kanang o preference, ang cellphone, ang trabaho, wala na kibasahin sa Bible. Sige lang, kaya pabasahon naman ang pastor dito, kaya magbasa, magyapon ito sa Bible dito. No, that is not. Tabangi imong ko kalingon pagpakaon sa imong kanak. Ayaw magkontento na nga nakadungog lang nag-insay ka na Domingo, punta para meron kay hapon. Kulang ang imong kaon. Yung pasmano imong kalak. Halabasa. Kaon na ng pulong sa Diyos diyan sa Bible. Kasi ginitiran ko ni mong isiko niyo nagkaon mo na ha? Mamalandungi. Sakta. Naanarabay, versikulos, ano yung Bible sa Ginoo nga, malagto ka lagi, pray without ceasing. Kana din nga word, pray without ceasing. Kung sa igihim mo na sa Biblos, kapag balat ko muna, wala siya matulog, wala siya makaon, wala siya matrabaho. Kaya nga naman, iyang nabasa sa Bible, pray without ceasing. Bisay ka, pag-ampo, mawalay puno. Di sisig ampo. Isa kasi mana, iyang matado rin na, hindi na may magpasabot ka dito mo. Hindi na magpasabot ka na makaon na kung trabaho kayo, mag-ampo na lang ka. Oy, kami na pa kayo, hindi na mo magpasabot. Hindi na interpretation. Kasi masay pa po natin nga, ingus pastor, ang kaon mo ng Bible. Oy, huwag pa mabuang si pastor. Amen? Basaha, pumalandunga, dawata ang pulong diha, kung i-apply sa kinabuhay, mo nang buot pasabot sa pagkaon sa pulong sa Diyos. Pray without ceasing, literal nga, pray without ceasing ito. Wala na siya kaunay, wala na, ampun siya. May gana ka nasakpan sa pastor ito. Wala mo ito, faithful mo ito, bayan na, wala mo ito nagasimbang karon. Wala ito, pray meeting, wala na ito. Ganito, masig na sakit. Marigi pakita. Pastor, mo daw kaya mo pastor na pray without ceasing. Wala na yung kumuha naman yung pastor. Sige, kuha ka mo ito, wala siya kumuha naman, kaya meron kayo na ginawa. Sister, hindi naman magpasabot.
na yung dili. Wala itong ganay po to. Grabe niya ka. Usahay, wala ka kasabot din. I-clarify din ako. Basta mo ulit dito, gikaon na yung Bible ninyo, ha? Di na mo. Basaha, paglandunga niya sabta. I-apply sa kinabuhi. Mo na pagkaon sa tulong sa Diyos. Amen? Take time of communing God. Tagay panahon na mag-ampo ka. Kaya naman, muna ang way na mag-istorya ka sa Diyos. Tagay panahon na ang Diyos baka pahinuplog sa ikuha o malandunga ang Biblia. Kaya muna siya ang way po na ang Diyos mag-istorya sa ikuha. Sometimes, muhumong ang Ginoo sa kuha. Through the Holy Spirit, magkabantay mo, ang Ginoo na small voice mag-istorya sa ikuha. I-guide ka niya, kamunay buhaton mo kanimo. But many times, giniglate na ito siya. Basa na lang sa Bible. Para pagkasabot ka niya, kaya-guide ka sa Ginoo kung siya ang buhaton. Problema ka, huwag ikong basa sa Bible ko. Basic kayo basta. Pumila pa kayo. Usahay, masakta na ako sa mahiyubos ko, magunahon na ba? Yung mga Kristoano, magpaangkop na i-bless ang ila, makatrabaho sila. Sumibot ang panahon na Ginoo nagtugot na nakatrabaho na. Sa wala pa makatrabaho na prayer police, prayer meeting, Domingo sa tuntag na ako na napipahina mo, apit mo siya, ikanuan, nagpagamit yun sa Ginoo. Kaya kayo makita mo maglibing man, mga yun, pastor, katamot ako, makatrabaho. Araw nakatrabaho na. Di na yun kasimbahin noon. Kaya nga no, busy. Nasa'yo ba mo ang kabisi, usa na sa ka, perfect toll sa yawa sa Kristohanong kinabuhi na aron dili niyo mo maalagad ang Ginoo. Kung imo sakto maigsoon, naa ka sa Satan's yoke na siya, under Satan's yoke na siya. Kung busy na ka. Asa naman ang mong Ginoo gilagaran tungkol na presta sa imong katrabaho ka? Asa naman ang Ginoo nga imong gilagaran tungkol sa wala pa kay business? Nga naman lagi nga, faithful man tatong na buntag, hapon na atame, pulis na pagkita. Kung naano na yung mga businesses, di na ito makapangalangan ng tao sa Ginoo. Gusto na matagain. Gusto sa inudugang mga blessings. Ako, sa ako panahon, tumuna sa niya, nag-business ko mo ikso, di ko pwede, di ko gusto nga, magtanaw lang mo tama na siya nga level. Nagiging pa lang taong musaka pag-ibig siya. Is it right? Amen? May ikso ko gusto ka musaka niya, na may kalinaw, kalipay. Una ang Diyos, tagaing panahon. E kung sa panahon ang Ginoo maningil sa imuha, bisa pa ka na niyo magkitago-tago, mawala pa kapila. Believe me. Tagaw mga Kristohanon, huwag pa'y trabaho, faithful. Wala na yung mga trabaho, hindi na mo faithful. Ganun ka, dapat nag-faithful ka sa mong tinihatagan ka sa Ginoo kaibigan na magkatrabaho ka. Pero muna kasagaran, karon busy kayo, gusto, busy ka. Ayaw mo kalimot ang maigsoon, ang perfect tool sa yawa. Para na dito makaprens mo pagkalaman ang busyness. Busyness. Tungod sa kabisi, di na kabasa Bible. Tungod sa kabisi, di na kamakamo. Bisa pagkaon, nakalimutan yung mga busy. Kasi lang, magkasabot pa Ginoo. Yes, magkasabot pa din Ginoo. Pero baliho na pupunta na ikaw, nakasabot pa ka sa Ginoo. Ang Ginoo, nagplastar sa imo anak, nangayo ka siya, nagplastar ka, nakalimot na mas nagplastar sa imo ha. Hindi maayo. Ang laing tawag na siya, pagkawa yun yung patasan. Wala ka magtanaw sa utang kabubot ulit mo sa imong Diyos. Dili pa ulahin, tanan. Ako matay kinabuhi. Amen? When there is life, there is hope. Amen? Salamat akong badlungon ta sa Ginoo, kaya pangga ta sa Diyos. Pero gipasagda na ganita, isang pagpadlong din siya, hindi nakakadungo ka na. Pero samtang naapa ang guide sa Holy Spirit, paminawagin na siya. Kaya naman, diligid siya, ubiya na siya, kung wala siya, makatubad sa iyong katuyuan. Sa iyong kalimot, anak, take time of communing God. Tagayin niyo panahon ang pag-exalti sa Diyos.
kaya nga naman, reflection na ta, no? Reflectors naman ta, so dapat ang reflection magpadayon siyang nagahayag. Kung saan na siya, ang kanang reflection is sa pagpamalandong, ikaw ang mupakita dito sa unahan. Amin na maigsoon sa panahon na mahimo nato na yung panahon sa pagpag-exalte, pag-exalte sa Diyos, upat ka butang ma-maintain sa kinabuhi natong Kristohanon. Number one, the power. Ang power na makakonquer sa mga kanahutan. Daghan kay temptation sa kalibutan, daghan kayo makalingla sa to aron makapalayan sa Ginoo. Pero kung mag-communicate na kanunay sa Ginoo, ay mayang communication nato. Even our kinikita ko relationship is made to be a stable one. Kaya mo siya pinipon. No? Stable. I mean, sa relationship, pinaka-importante din kayo ang communication. Communication. Pag once maguba ang communication, daghan na dahil maapektuhan na ng tanan. Hantod pa nga maguba ang relasyon. Believe me, daghan kay mga pamilya karon na maguba tungod sa communication. Move-on, kaysa pa lang maguba ang kinabuhi sa Kristohanon, malipay ang yawa, maglagot ang Diyos. So sabi gusto ninyo, malipay ang Diyos, pero maglagot ang yawa. Or malipay ang yawa, maglagot ang Diyos. Mas ba ito, malipay ang atong Diyos. Paano maglagot pa ng yawa? Amen? Kaya sa pinag-address. So, take time of communing God. Kaya nga naman, pamitin mo ang power, pamitin mo ang wisdom. Ayaw mo kalimot, sa Proverbs chapter 4, verse 27, power, wisdom is the principal thing. Ayaw mo kalimot na. Principal thing, ang kaalam. Kung wala ang kaalam, wala yung guide sa imo, wala yung instruction mo, wala yung meditate sa imo, pero yun ang policy ng wisdom. Chapter 4, verse 7. Chapter 4, verse 7, yung ang policy sa Ginoo. Is the principal thing. And then sa panahon na nakikaalam, inanan imo pong katulan ang pagsabot. Kaya ang pagsabot mo imo reveals sa lesson sa wisdom. Magkuyog yun sila, aron tunhay ang dagan sa imong kibuhi. So, sa panahon nga nag-power, there's wisdom, the knowledge, and understanding. Those four things maintain sa imong kinuwang Kristohanon because you are communing God. Because you are taking time in communing God. So, diha mag-istorya pa sa Ginoo ang upat ka butang na kikinan ng principal, no? Kaya mga itawag skeleton nato as Christian, ang power, ang wisdom, ang knowledge, and understanding, magkuyog na siya kung kanunay ka mag-istorya sa atong Diyos. Ako yaw diha ang imong kinistorya ni mo pirmi ang imong cellphone na magadaot din na siya. Tagay yung panahon na Ginoo. Wala ko mag-ingon nga dili mo mag-cellphone. Wala ko nag-ingon na. Don't make me wrong, no? Ayun ang Bible diha, tagay panahon ang Diyos. Tagay panahon. Nayo sa mabisi na ta sa ato mga kuri-kuri niya, kalimutan na gabiin na nila, naguntan na lang, wala ka kampo. Tagay po panahon ang Diyos. Amen? Secondly, in making our light shine, number 2, take time of cleaning ourselves. Tagay po panahon nga mahinduan mo imong kaugalingon. Kaya kada adlaw, oras siya kinkon kiwali. Nga nagbugas siya kabugnaw. Pero kinahanglan, imong tanaw ng filter kay pwedeng hugawan na na. Isa ka adlaw mo operasyon sa kwan, or si tawagan ng itong aircon. Isa ka ng split type. Ang makina na ito, mas luyo. Wala, pakita niyo mo na sa ikon. Nagbuga lagi sa bugnaw. Pero ay na ma-change ang iyong temperature, ang bugas sa inyong aircon, kung hugaw na kayo ang filter, ana. Pero from time to time, imo kong limpyuhan ang filter. Kuha na siya, filter, limpyuhan na siya, hugaw, pagkabalik niyo siya, pati nga na ka, bugnaw na gano'n kayo sa gamay na kayo hatag sa iyong temperature. Na ano, ay limpyo siya. Ang Kristohanon, mas the more na effective siya, kung nakahilo ka sa iyong kaugaling. Amen? Tagay, gahinay, o panahon, nga mahingluan na mo imong kaugalingon. Nga naman, mo resulta na sa bitawag na itong reputation. If we are reflectors, no? So we need this reflection to maintain. If we are the Christians cleaning ourselves, it results reputation, a good reputation. Reputation means recognition by other people of some characteristics or ability. Wala ang itawag reputasyon. Mayong dungog sa iyong pagkakristo. Patong sila mag-baptismo, baptismo, gulpul na sila. Ano? May nakay good reputation.
Nga naman, ikaw mismo naghilo sa imong kaugalingon. Sa Bible, naghihatag example diha, Daniel chapter 1 verses 6 to 7, kinahanglan dili siya mo-compromise ani mga butanga. Dili sundo niya ang kabutod Diyos, magkapalig-palig sa Diyos. Si Daniel, upat ni sila, si Hananiah, si Misael, o si Azariah, ito sa verse 7, yun ang follow si unto whom the prince of the eunuchs give names for the name, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and Hananiah of Shadrach, and of Misael of Meshach, and of Azariah of Abednego. Kung imong basahon ang chapter 1 sa book of Daniel, may son, during sa captivity nila, may son sa Babylon, sa diha, gipakaon sila sa mga gihalad sa nato sa Diyos nila, hindi mo sa Daniel, ipapabilin ka ng kanabyo. Dili ka magpapahid sa ilang kahugawan. Kung sa ibahato nila, di ka magkaon ani. Hangyo na to, ang in-charge na to, kaon ta, gulay ng tubig, instead sa wine o meat. Ino ni siya, sabi ko na, ikaw ni siya, sige lang, tagay mitag panahon. Kanya, imo i-compare niya sa itong nangaon ani o kami na nagawa na ligtas. To make the story short, may ikson, nahimo sila mas paalaman pa sa mga tao sa Babylonia, sila Daniel. Kinsa may interprete sa ilang panahon? Si Daniel. Kaya siya man ang chief among them. Nang sila ko, siya kiman ang leader na ginatamod ko sa iyang mga kaubanan sa may mahinudan. At kung kinaritong ba ito, maliit na lang ito sa ito. Kung yung mga basawa na mabuti din, pero tinaghanan ng mga kinagat, anong gitawag ng mga kahimtang na makahinganga sa imong mga mata. Gisog, pagkaon sila sa algilig, gilabay sila sa hodlo, wa mga sunog. Bukod din yun na, mabasa rin mo. Katong hari nga hintawag sa sagot na sa bukod din yun na. Si Daniel gipakaon liyon, wala makaon. Nasa bukod din yun na, pero tinaghanan nga kayo mga kaimulungan ng mga naitabo diya sa kinabuhi nila atong panahon. Pero usara ang nailan, naghatag ang talan ang Diyos sa langit. Ang Diyos sa langit, yung kilagaran ni Daniel, ni Misael, ni Abednego, mo na ang Diyos sa kilagaran na ito karon. Dili na siya musap. Na kung atong sabton maikson, kung atong ikinabuhi nito, hinluan na ito atong kinabuhi, kung pasok mo biyat, ano mga dili, maayo maikson, hinluan ito, magalingon, reputasyon ang resultana, maayong dungog. No? Kung mo na gusto sa Ginoo, kaya naman, ma-maintain na ito ang kahayag sa tibok, sa kalibot. Wala Kristo na. Lahig yun ang kinabuhi Kristo na imong i-apply kaysa na Kristo halong. So take time, no, of cleaning yourself. Na naman, it reflects, it results reputation. Then the last one, number 3, take time of joining His ministry. Why na kanina? Ikaw, nakapangalagad ka sa Ginoo, kay nagkalunay ta nag-communicate sa Ginoo. Ikaduha, naghilo ka sa inyong kagalingon, tungkol sa pulong sa Diyos, kasunod ka sa kabubuto niya. Ikatulo, hintabang ko ka sa pulong ito. Huwag pasabot, involved ka. Ninghatag kang panahon na ikaw may mong part sa puluhaton. Nga naman, mo resulta na sa gitawag reproduction. Huwag pasabot, ang gitawag kong reproduction is ang pagpanaghan. Huwag pasabot, dili magpabilin ka anong level, kung dili sama gihapon sa gitawag na ito businesses, na dili lang magpabilin ang level, kung dili usaka pa ka sa sunod ng mga levels sa pinakataas na level. In other words, kung magkanako ang imong business, magkanako po din mo gain. Is it right? Diba? Daghan kayo ang source sa imong trabaho, daghan po ang source sa imong gain. Na kung ana ka pumagi, mag-improve po ng imong panalapit. Dahil kalimot, usahay, matip na ta sa mga gains na to, ang profits. Wala na ta nagtanaw sa naghatag ang profits. Dapat adto ganunay gyapon ang atong pagtanaw sa naghatag ang profits. Dili ko mag-focus lang sa profits, kundi dito sa naghatag ang profits. One day, ay mo kalimot, one day, bisa pag-unsa na ito kanato din sa kalibutan, o tapos bigyan ka ng kalibutan. Na, asa ta matuba? Siyempre, sa nagbuhat gihapon na ito. Dili na maginato madala ito magkagtangan ng yuta. Dili na musugat dito sa langit sa tuwa kung dili na ito gamitin Diyos gamitin sa Diyos. Walay sayop kung magtigong tao bahandi. Walay sayop kung nangita ka sa bahandi. Ang problema niya, nga imo nang giuna ang bahandi, wala na ka nagtanaw sa tag-iya sa bahandi. Una hagid, tanaw hagid kanunay ang
lagi sa bahandig. Ngano? Ang bahandig maigsoon, ang paghigugma sa Bible, isa, ang paghigugma daw sa salapi, mo ang gamot sa tanang kanautan. Ang itong paghigugma sa salapi. Pero ang salapi, kung gamiton nimo as tool, ha? Kahit kanang ito, galamiton, hindi mo ng tool. Daghan kay mulaton, matabangan mo sa kwarta. Daghan. O karon, natay ihimo ang campus ministry. Ang una, problem na sa akong unang panahon, ang campus ministry na yung mga pastors na nga gigamit sa Ginoo ang campus ministry. Karon nata si Brother John Lee, third year na siya. Sunod ng mga katulin, mag-graduate na siya. Asa na siya ng mga campus ministry. Amen? Gigastuhan na ito muna. Gigastuhan, gihaguan na siya. Allah, hantod niya mo na parang nakakataon siya, nakasabot siya, o siya mismo ang isunod sa kabubuton sa Diyos. Trabaho man niya pagsunod sa Ginoo. Ang ato, trabaho na ito kung saan mga makunik sila diyan sa Ginoo. Daghan kayo mga ministeryo at hindi panghimo karon natay eskwelahan, natay daghan klase ng mga ministeryo. Usa ra ito mga anak, Ganon para siwaya sa Diyos. Na kung nakay kwarta, daghan tayo mahimo kung kwarta. Kung ang kwarta, gamiton nimo dili Dios, dili nimo mong Dios ang kwarta. Kundi gamiton nimo ingon nga tool, no? Tool. Sino sa tool? Kagamitan, no? Mahimo siyang mahimong galamiton. Tools. Nakay by script, nakay flyer, nakay mga tools na siya. So minsan kung Bisaya anak. No? Kagamitan, mahimo siyang gamit. Dili niyo mahimong Dios ang imong kwarta. Mahimong Dios, tipigan niyo na, di ka maghata, kaya gano'n. Di ba ka Diyos mo imong kwarta? Pero kung imong salapi at imong bahandi, di mo imong galamiton para simaya sa Diyos. Kana, mo na mga butala, ang musugat niyo ito sa langit niya pagkamatay ni mo. Mubiyaan mo yung katiri pagkamatay ni mo. Iyaan mo ay imong lawas, pero imong karang pagtubo sa Diyos. Very welcome, the good and faithful servant. Nanuan, ang imong kaptangan diri, wala di mo imong Diyos, ihimo nimong kagamitan, makakalipay sa imong Diyos. Amen? May problema mga kwarta ka. Basta suwaras ka mo si Diyos. Kung sa diyan na nagay kwarta, ayahin mo ang Diyos sa imong kwarta. Magpabiling yamo ka mo tanaw sa imong Diyos. Kung kanang kwarta na gihatag sa Ginoo sa mga panalapi, o everything na gihatag sa mga katungdanan, pati kayo, himo ang kagamitan, himo ang toll, kung saan mo makadalagag sa Ginoo. O di kapos ministry. O Brad, sige na nito. Kinatawanan na. Kung mo mito na. O sige katapang dito. Bisag pagdili ka, natibukan imong himuon. Pero part of the whole, dako lang yung nagipito. Dako ka nagipito. Dati gihimo ka ron. Mapanayin na itong campus ministry. Napakawat na sila kung YouTube ibali. Magkashare na sa gospel. Nagasto tuta. Pero at the same time, kanang kalag, dili na siya mahimong equivalent sa imong gasto. Kaya naman, mas dako kayo ang balor sa kakalang. So yung magbisan isang kakalimutan, dili siya maka-compare sa kalang. Mahanaw ang kalibutan. Maimo man ang tibong kalibutan, mahanaw imong kalang. Dako pa kayo kalang ang balor sa imong kalang. Karena luwas ka, nahimo kang kahayag sa kalibutan. Kunya, sana na kay kwarta, nabalhin na hinong ang imong pagkristuhan sa ipon Diyos, imbis ito kas tinod na Diyos, isuprayan kas Ginoo, gipalang mo ka, magamit ka, naghihimo na imong Diyos ang imong kaptangan, dili na mao. Ayaw, imo ang Diyos, gihapon ang imong Diyos. Ang mga butang nagtugod sa Ginoo sa imong adiri pagpatigan, mula mo ka, imo ang kagamitan, naroon makapalipay ka sa imong Diyos. Amen? Wala, kanyang trabaho, ayaw mo ang Diyos. Mahimo ni mo Diyos kung unahon ni mo ang trabaho kaysa imong Diyos. Ayaw. Kaya yung panahon ni mo Diyos. Kaya tayo ba tayo kayo ng mga trabaho? Kaya living man na. No? Pero kung dito na lang yung i-focus talan, kaya naman araw magkakain pagkagdako, kaysa imong natural, ayaw. Unahan yun ang Ginoo. Sundan yun ang Ginoo kaysa siya may supply sa imong tanan. Sa ako ito, bibiyaan ako ng akong magpandil sa kinabong. Lagi, orang mo taas mo, akong narmo, kinarmo, nagantay kwarta, nagantay sa kinaan, ayaw. Pamilinta sa kasing-kasing, Ginoo, naghangyo mi sa imo, kung pwede gamiton minimo Lord ng mga instrument, aron napay dugang mga kalabas, Lord, i-bless me dugang Lord, kunya, i-apil ang among kasing-kasing. Kada more nga i-bless minimo immaterial, the more po tayo i-bless po sa among kasing-kasing, kamahimong hambol. Dili nang hambog, hambogiro na nga rin, halos wala pa'y mahimo, hambogiro na dahil, pero kung hambol ka daan,
hindi ka pagarpar. Bisa taas na kayo naabot nimo, oras gihapon, pagkatiman nimo, bless ko na to. Na naman, tungod kayo, nag-ilang gapon kang ang Diyos at iya sa tayo. Amen? O resulta na sa reproduction, may exorbitingan na lang ka. Kabisan pag wala ka kaila sa ilaha, o siya magkarag mong kawan na ba? Blessing din na kaisong mo. Nga naman, kayo mo na yun na, kaya nga naman, nagpagamit mo pagkaayos sa Ginoo. Amen? Di na kinahanglan i-recognize pa si Van, atong pasalamatan, si Brother so-and-so, kaya naghata siya, ay, dili ko na yung pastor, dili ko gusto nga i-usurp ang blessings ninyo, gusto na ko kamot i-bless sa Ginoo. Gusto na ko ang Ginoo mahimayag sa kinabuhi na to. Di kay atong pasalamatan, si Brother Boyen, wani siya ang atong buwan, si Brother Lonoy, si Brother Arthur, si Brother Arlene, naghata ko ba? Ayaw mo mag-expect i-ginawa. Kaya nga naman, kung tinawano na ang pangano. Bahala dilalo sa tao. At least, nailhan pa sa Diyos, mamalanihin mo na ito para sa iyong himaya. Ano ba, amen? Muna gusto na ako, magkakita ko sa ito at yung congregation. Bible Baptist na magpabilit as nabubuto sa Diyos. Dili kong Baptist na lang napabilin, pero ang kinabuhay nito, nabubutas Katoliko. Ayaw, magpabilit ang mga anak sa Diyos. Amen? Ang kalimutan ka rin magkagrabe na. Pero dapat makita niya ng mga anak na magpabilin para simaya sa Dili ta magpasikat nga aron